inuna niya yun, yung Mindanao, garantisado makakapagpakita siya ng daya. Bakit ako sigurado? Kasi nagprotesta ako rito sa Comelec doon sa 3 probinsyang yun, doon sa regional against Hataman. Napakita namin lahat yung daya ro sa 3 probinsyang yun. Yun ang ina-adapt ni Marcos, yung findings ng Comelec. Sinabi ng Comelec, hindi yung voter ang bumoto dito, iba. Napakita namin lahat yun, kaya ina-adapt ni Marcos yun. Matapos ang 2016 elections, nagsilabasan ang mga botante sa social media at news sites at nagtatanong, nasaan ang mga boto namin para kay Marcos? Ito rin ang sabay-sabay na hinaing ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo mula sa mga probinsya ng Basilan, Maguindanao at Lanao del Sur. Kasabay nito, nagsilabasan rin ang mga screenshots ng tali ng boto mula sa mga lugar na iyon. Ang nakakapagtaka, sa iisang kandidato lamang napunta ang lahat ng boto, samantalang 0 ang natanggap ng ibang katunggali. Isang pangyayaring kahit sa buong kasaysayan ng eleksyon sa ating bansa ay ni minsan hindi naganap. Sa Mindanao, puro pre-shaded dyan. Pagdating ng balota ro, kukunin ng mayor, yung mayor si shade na lahat yan. Kunyari, bumuboto yung mga tao, pero wala na, ang hinukulog nila yung mga ano na. Kaya dami 0 eh, meron pa naman 0. Nagsagawa ng technical examination ang COMELEC sa tulong ng National Bureau of Investigation upang malaman kung lehitimo ang mga botanteng nakilahok sa halalan ng ARMM. Sinuri ang pirma ng bawat isang botante. Ang Voters Registration Receipt o VRR o ang pinipirmahan ng botante sa araw ng pagrerehistro ay kailangan magtugma sa EDCVL o Election Day Computerized Voters List o ang kanilang pinipirmahan sa araw ng eleksyon. Ang bawat guhit at linya ay masusing inaaral ng mga eksperto upang maperika ang pagkakahalintulad nito. Hindi man sakto lagi ang bawat pirma. Nalalaman ng eksperto kung tugma ang estilo ng sulat kamay na ginamit. Laking gulat ng COMELEC at NBI nang lumabas ang resulta. Mahigit 80% ng pirmang sinuri ay hindi nagtugma. Ang tanging 4% lamang ang pumasa at itinuring na identical. Ang iba namang natira ay binansagang kaduda-duda o kulang-kulang upang masuri ng pag-aaral. Ang pirma sa bahaging kaliwa ay ang pinirmahan ng botante sa araw ng pagrehistro. Ang pirma sa kanan ay ang pirma sa araw ng eleksyon. Karamihan ng pirma ay tila hindi man lang sinubukang gayahin ang orihinal na pirma ng botante. Walang pagkakahalintulad o bakas ng anumang parehong sulat kamay. Ang kanilang konklusyon, based on the findings stated above, we therefore conclude that the 2016 national, local, and ARMM elections has been marked with different forms of election fraud, such as massive substituted voting. Mahigit 80% ng botante sa ARMM ay peke. At ikapa nga ng mga investigador, ang sulat kamay ng karamihan ng pirmang nakalap ay tila galing lamang sa iilang individual. Inilabas ng Inquirer.net sa kanilang YouTube channel noong May 28, 2016 ang isang cellphone video na kuha sa loob ng isang presinto sa Maguindanao. Ang sabi sa caption, "If you're a registered voter in Datu, Saudi Ampatuan, Maguindanao, you don't have to go out and vote because somebody else will likely do that for you." Ang mga sagradong balota na siyang pribado, iniingatan at pinangangalagaan ay kumpol na nakalatag sa lamesa at ginagawa pang pamaypay ng ibang naroon. Hinding-hindi dapat dumadaan sa kamay ng ibang tao ang balota, kundi tanging sa botante lamang. Sa naturang video, klaro-klaro na ang isang grupo ay pinagpapasahan at sinusulatan muna ang balota bago ipinapasok sa vote counting machine. Mga mabibigat na paglabag sa ating batas pang-eleksyon.
Iprinisenta pa ng grupo ang mga testigo ng umunay dayaan sa Maguindanao. May mga video raw silang hawak na magpapatunay na appreciated na ang mga balota pabor kay Congresswoman Leni Robredo. Sentro po nung dayaan sa ARMM sa probinsya ng Maguindanao, itong bayan ko sa Dato Saudi Municipality. May mga videos po tayo nadala na nagpapatunay po na ilang tao lamang po yung nagsisate at nagpapasok ng balota doon sa bisya. Sari-saring reklamo na ang inihain, ngunit ito ay hinaharang simulat sa pool. Hindi pa man tapos ang investigasyon, ay mahigit 80% na ang napatunayang produkto ng dayaan at ayon sa mga eksperto, inaasahang itong bilang na ito ay lalaki pa. Kapag itinuloy ang kasong annulment of votes, mapapawalang bisa ang mahigit 300,000 na boto mula Maguindanao, Basilan at Lanao del Sur. At malalampasan ni Marcos ang 263,000 na botong lamang sa kanya. Ang resulta na ito ay official findings ng COMELEC at NBI at magsisilbisa ng susing ebidensya para sa protesta ni Governor Sakur Tan laban sa Liberal Party candidate na si Mujib Hataman. It's no less than the Commission on Elections that conducted the technical examination. Tatlong probinsya, Basilan, sa Maguindanao, sa Lanao, 80% ay fake voters. So, hindi identical ang mga signatures ng mga nakaregister doon sa mga bumoto. Although ito ay sa local lamang, pero maapektuhan yung, siyempre, yung mga sa national. The same ballots naman yun. Kay Vice President Leni and Senator Bongbong, ang diferensya nila ay 200,000. So, tingin ko, malaking bearing ito. Bilang isang opisyal na dokumento mula sa COMELEC at NBI, tanging ang pagpayag na lamang sana ng Korte Suprema ang kinakailangan upang tanggapin ito bilang ebidensya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na hahantong dito ang kasong ito. 5 taon itong hinaharang at inilihis. Sari-saring pagmaniobra ang ginawa ni na Justice Leonen at Justice Kagiwa para maitago ito sa mga kasamahan nila sa tribunal. Ang ebidensyang kailangan sana makita ng mga hurado upang makapaghusga ng patas at may kaalaman ay pinagkait sa kanila ng mismong mga kasamahan nila. Marami siguro sa atin ang nakakabalita at yung iba pa ay nakakasaksi ng iba't ibang mga dayaan na nakikita sa eleksyon. Ngunit ito ay nakikita lamang natin sa mga local election, ginagawa ng mga kandidato. Ngunit hindi naman natin inaakala na ang pagharang sa hustisya ay gagawin ng 2 justice ng pinakamataas na hukuman sa ating bansa. Ngayon lang siguro natin nakita itong organisadong pagmaniobra na umabot hindi lamang sa lokal, kundi sa presidential level na ng ating halalan. Gamitin natin itong malupit na karanasang ito upang patibayin ang ating loob na tiyakin na ang tunay na boses ng bawat mamamayang Pilipino ang mananaig. This way, let us move forward.